Joshua Galarosa. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Antonio Rondina. Amen. At mga minamahal, tayo po na ay manalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat ng manalo sa pangalan ni Jesus. Narito kami, pinakamahal namin, Panginoon, patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At kami po ay nagpapaabot ng walang pag-upuri. Salamat sa paglangis mo sa bawat yugto. Aming panambahan sa araw na ito, lalo na ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At this point, O God, through the leading prayer of the beloved Honorable Evangelist Pastor, well-deserved not Almeida, time prophet of God, our beloved Honorable Assistant Pastor Lil Albeda, beloved Mama Der, the beloved Albeda family, O Diyos, minsan na pamalapay noon, paintulutan mo yung ibang lingkod na yung salita ito ay aking may payag na may pag-ibig at kasama ang iyong kapangyarihan. Langisan mo yung salita, O Diyos, mga ibang lingkod at naway ito maging kabusugan ay mga nagugutom na kaluluwa. Alisin mo hadlang sa aming kalagitnaan, O God. Demons of destruction, opposing spirit, out of all the powers of darkness. I come out because out be bruised in the body of Jesus. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay makakupo ng mga minamahal. At tayo po ay patuloy. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God. There is Jesus, the King of kings, the Lord of lords, the Almighty God, the everlasting Father, the Creator of the universe. Ating pong palapakan ang ating pinakamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. I give the honor to speak to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our beloved Honorable Evangelist Pastor Wellness Almada, the man of God, the prophet of God, and our beloved Honorable Assistant Pastor Lil Almeida, beloved Mama Der. Greetings to the beloved Almeida family, beloved workers, beloved preachers, and to all of you, beloved brethren, a pleasant afternoon to everyone. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng mga umantabay, ating panalagawain dito po sa Central Visayas. Amen. Welcome po sa ating mga beloved visitors dito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tayo po ay tuloy-tuloy na po mga minamahal. Atin na pong buksan ang ating banal na kasulatan. Let us open our Bible from the book of 1 Peter, chapter 5, verse 5 to 6. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, ang talata po ay 5 hanggang 6. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Kaya't kayo'y makapababa sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ating pong pag-aralan sa araw na ito, itong tinatawag na humility. Amen. Humility. Pagpapakumbaba. Amen. Dahil tayo po mga ay patapos na lang itong taong ito, 2025. Amen. At mga ilang tulog na lang, ilang araw na lang, linggo, mga minamahal, matatapos na itong taong ito. At tayo po ay papasok na naman sa panibagong taon, 2026. Amen. Bilang paalala, mga minamahal, dahil lahat ng ating ginagawa, ang ating puso't isipan, ito ay alam ng mahal na Panginoon. Ito ay nakikita ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. At minsan, sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, habang tayo ay tumatagal ng ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, yung mga dapat natin gawin bilang mga believers
mga anak ng Diyos, mga mananampalataya ng ating pinakamalapay noon, yung ating mga obligasyon. Amen? Minsan, nakakalimutan na natin, mga minamahal. Kaya bilang paalala, amen, dahil ito ay napakalaga, mga minamahal, itong tinatawag na humility. Amen. So, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, likewise, ye younger, submit yourselves unto the elder. Amen. Ye, all of you be subject one to another, and be clothed with humility. For God resisteth the proud, and giveth grace to the humble. Amen. Tayo na po, mga inimal, ay mag-submit. Amen. Tayo ay gumalang sa mga matatanda. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Ibihis natin, mga minmal, itong pagpapakumbaba and be clothed with humility. Amen. Dahil sabi ng banal na kasulatan, mga minmal, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. That He may exalt you in due time. Amen. Ang layunin ng malapay noon upang tayo ay pagpalain. Kaya tayo ay tinuturuan ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen. Anong sabi, mga minamahal, na kayong mga kabataan ay magsisuko sa mga matatanda, yung mga elder sa church. Amen. Mga matatanda, dapat atin pong igalang sila. O tayo po ay gumalang sa mga elder. Everybody say, praise the Lord. Pero, baliktad ng panahon ngayon, mga minamahal. Amen. Dahil yung mga matatanda sa iglesia, elder sa church, sila na yung inuutusan. Amen. At pag hindi nasunod, mga minamahal, makikita mo yung mukha na nakasimangot na. Amen. Na hindi dapat ganun, mga minamahal. Amen. Dapat yung mga matatanda sa iglesia, sa church, matatanda yung edad, mga minamahal, igalang po natin sila. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Sus. Everybody say, praise the Lord. Dahil, alam niyo, mga minamahal, itong gawain ito, mga minamahal, tayo po ay pinapangunahan ng Panginoon, pinagpala ng Diyos, ng ating mabait na Diyos, dahil ang ating beloved parents in the Lord, sila ang naging ehemplo. Itinuro nila sa atin. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Sus. Amen. Everybody say, praise the Lord. Maalala ko, mga minamahal, merong isang pastor sa Manila. Tapos yung kanyang anak, naka-attend dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa Amoranto. At yung kanyang anak, mga minamahal, sa panahon ng kanilang pananambahan, yung anak, doon sa Amoranto umatin sa ating gawain ng malapay noon sa GMCIM.
So dumating yung araw, mga minimal, na kinausap ng ama yung kanyang anak. Bakit ganun ang kanyang ginagawa na parang insulto sa kanyang magulang? Dahil siyempre, pastor siya, nangangaral. Tapos yung anak niya, doon umatin sa Moronto. Amen. Anong sagot ng anak? Siyempre, daddy, doon sa Moronto, grabe ang moving ng Holy Spirit. Iba doon, grabe mga patotoo, kapangyarihan na nagmumula sa mahal na Panginoon. At dito ibinuhos sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. So namangha yung kanyang mahal na ama, mga minamahal. Totoo nga naman. Amen. Kung nandun yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon, nandun yung himala, sila ay sinasamahan ng mahal na Panginoon, bakit yung kanyang anak pupunta sa ibang gawain, dito sa gawain ito, mga minamahal, sa Jesus Miracle Crusade? Dahil malaki ang kaibahan. Amen. Yung mga nangyayari dito, mga minamahal, ang pagkilos ng banal na Espiritu ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga patutuo ng ating mga patiran na wala sa ibang grupo ng panampalataya, dito lamang nangyayari sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Amen. Dahil nakuha ng ating beloved praise the Lord ang standard ng paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya sabi nga nila, ang Jesus Miracle Crusade, sumubra na sa langit. Sobra na daw. Kaya sabi ng ating beloved pastor, di bali sumubra, ang bagsak langit pa rin. Amen. Yung mga prayer na hindi nga makaabot sa kisame, kaya walang resulta yung paglilingkod, mga minamahal. Amen. Kaya dumating yung punto, mga minamahal, na yung anak ng pastor, nagpasama ng preacher, doon sa kanyang mahal na ama, mga minamahal. So, ang pinasama, yung brother ko, mga minamahal. So, doon, ipinaliwanag, di ba, pastor, ang gusto natin ay langit. Sabi ng pastor, oo nga naman. Yung anak mo, naglilingkod sa tunay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi naman, wala namang mali doon. Sabi ng pastor, oo nga naman. Amen. So, sa madaling salita, mga minamahal, naunawaan ng pastor. At dumating ang araw, mga minamahal, na yung pastor mismo pumunta doon sa Moronto, umatin dito sa gawain ito, mga minamahal. Kaya nga lang, sabi niya, huwag niyo lang ipagsabi na ako ay umatin dito. At nagpabautismo pa, nagparibaptize sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kumbinsido siya, mga minamahal, na tayo ay nasa tunay na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi lamang isang pastor, napakaraming pastor, mga minamahal, na pastor sa iba't ibang grupo ng pananampalataya. Pero ngayon, mas natutuwa sila, mga minamahal, na kahit doon sa Manila, taga-patawid na lang sila. Nagpapatawid ng mga kapatiran. Amen. Sila ay kontento na. Amen. Bakit? Sigurado na ba ang kaligtasan dito? Palapakan natin ang ating pinakamalapay Jesus. So ito, mga minamahal, tinuturo natin. Amen. Dahil kami mga manggagawa, nasib ako dito, ang edad ko ay 17. Amen. Batang-bata pa ako sa pastoral house. After ng prayer namin, every Monday, general meeting, mga minamahal. Tuturo ang ating beloved assistant pastor. Ito, anong dapat gawin, mga bagay-bagay. Sa ilang taon ako sa pastoral house, mga minamahal, doon ako nahubog. Sa una, na isang bersikulo, wala akong alam Wala akong alam na isang bersikulo, mga minamahal. At hindi ko alam na magiging ganito ako. Tatayo ako sa inyong harapan. Pero
ito yung kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Mag-meeting yan every Monday. Anong dapat gawin? Mga bagay-bagay. Amen. At iba pa yung si Mahal Pastor magtuturo sa amin. Kausapin kami. Mga minamahal, anong mga dapat gawin? Amen. At ang kapurihan sa Mahal na Panginoon, baga ng Mahal na Panginoon. May mga time na aalis sila, ating beloved parents in the Lord, ang inyong abang lingkod, nakakasama, parot parito, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kaya, yung kanilang legacy, yung kanilang mga aral, ito ay umugat sa ating puso. At ito yung ina-apply natin. Dahil ito ay nasa banal na kasulatan. Even turo ng propeta ng Diyos. Imagine, yung spiritual wisdom, knowledge. Sabi ng Mahal na Panginoon, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa, spiritual knowledge and understanding. Amen. Kaya dito tayo natuto, mga minamahal, sa mga tunay na katuruan na nagmumula sa banal na kasulatan, walang halo, purong-purong salita ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Pag nagpuri kami, ating beloved parents in the Lord, nasa likuran namin. Nasa likuran namin. At pag dumating kami sa praising area, mga minamahal, kailangan nagawa mo na ang lahat, nakapaligo ka na. Kaya para wala nang labasan, maliban kung magpunta ka ng CR. Pero dapat isang beses lang, hindi pa balik-balik. Amen. Ganon, mga minamahal, nung aming kapanahonan, nasa likod ang ating beloved parents in the Lord, mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord. Lahat ng galaw mo, kitang-kita nila. Amen. Kaya, tinuruan, natuto kami, mga minamahal. Lahat, bawat kilos, pagsasalita, mga minamahal. Amen. Ay yung kakain na nga lang ang ating beloved Mama Der, may time na siyang mag-share ng pagkain. Siya nag-share, mga minamahal. May panahon na siyang mag-share ng mga pagkain sa mga worker. Mga minamahal. Yung pala, habang nandun ang ating beloved Mama Der, inoobserbahan kami anong gagawin namin, kung mananalangin ka o hindi. So, nadyan yung pagtuturo. Ganito mga anak, ganito. Amen. Thanksgiving, intercessory prayer, lahat. Amen. Kaya, mga minamahal, ito ay ibinabahagi namin sa inyo. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. May time, mga minimal noong ang ating beloved Mama Der, kinuhaan na malapay noon. Nanaginip ako, mga minimal, na napakaliwanag. Actually, pag nanaginip ako, hindi ko na maalala kinabukasan. Pero yung panaginip na yon, hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Sabi ng beloved Mama Der, anak, gawin mo ang magagawa mo, tumulong ka sa gawain. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya, mga minamahal, dito ay itinuturo natin anong dapat gawin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Amen. Ngayon, baliktad na. Nung ako ay baguhan pa, mga minamahal, ang kapurihan sa malapay, hindi sa pagmamataas, hindi sa pagmamayabang, hindi sa pagmamalaki, dahil ito naman ay talagang totoo talaga.
Amen. Hindi pa nag-start ang puri, ako nakaluhod na, mga minamahal. Kaluhod na. Hanggang matapos yung prayer namin, mga minamahal. Nakapaligo na. Oh. Amen. Hanggang ngayon, baliktad na nga eh. Yung mga puti ng buhok, yung pang nandyan. Nakababad sa pagpupuri sa mga Panginoon. Pero yung mga malalakas pa yung tuhod, sila lang yung nakakaalam, mga minamahal. Amen. Pero lahat ng ating ginagawa, ito ay recorded sa mahal na Panginoon. Hindi naman kami nagsabi na, Mala Pastor, gusto ko maging preacher. Beloved Mamander, gusto ko maging preacher. Hindi. Amen. Itong lahat ay kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ay hindi po pwede ng elder, yung matanda na sa church, matanda na sa iglesia, inuba na sa paglilingkod sa Malapainon, ang kapurihan sa Malapainon. Hindi pwede yung baguhan magtuturo. Anong ituturo sa mga spiritual na bagay? Baliktad. Amen. So, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, gayon din naman kayong mga kabataan, yung mga bata pa, ay magsisuko sa matatanda. Ibig sabihin, gumalang sa elder. Everybody say, praise the Lord. Oo, kayong lahat na mga ay mga bigkis ng kapakumbabaan. Sa English, mga minamahal, and be clothed with humility. Ibihis ang kapakumbabaan, mga minamahal. Amen. Na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Yung mapagmataas. Galit ang malapain, ayaw ng malapain doon sa mga mapagmataas. Mataas yung tingin sa sarili na hindi na pwede mapagsabihan, hindi na pwede mapangaralan dahil tama siya na mali naman. Amen. Hallelujah. Sumasalangsang ang malapay noon sa mga mapagmataas. Magaling ako. Hindi ganon. Sa Biblia, dapat ituring mo na mas magaling siya kaysa sa'yo. Yun yung nasa Biblia. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay. Kaya kung puro magaling, maghira ang buong daigdig. Amen. Amen. Di magkasinabot. Amen. Puro man magaling. Amen. Yung nararapat, mga minmahal, yung mga linangisan ng malapay noon, dapat tayo ay sumunod sa kanila. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi, mga minamahal, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, yung mapagmataas, ma-pride, tatapwat, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Yung mga mapainubsanon, mapagpakumbaba. Amen. Time will come. Itataas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sabi, kaya't kayo'y mga pakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. In due time. Amen. Ikaw ay itataas ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya, yun ang sundin natin, mga minamahal. Amen. Maglingkod tayo sa mahal na Panginoon na ay may pagpapakumbaba. Hindi yung mapagmataas, magaling ako, marunong ako. Hindi ganun. Amen. Iba sa spiritual. Amen. Dapat ipalagay mo na mas magaling siya kaysa sa'yo. Lalo na yung mga nakatatanda sa iglesia. Amen. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kahit saan tayo, mga minamahal, ang ating pinag-uusapan dito ay yung
humility, pagpapakumbaba. Sakyan. Amen. Yung mga matatanda na sasakay dyan sa ating service, kita mo na ikaw medyo bata pa at may kapatiran na medyo idara na. Hindi naman pwede na ilang oras from here to Cebu City, mga minamahal, na nakatayo. Hindi ba tayo maawa? Dapat i-priority natin yung mga may edad na nakapatiran. Amen. Wag yung aking upuan yan. Hindi dapat ganun, mga minamahal. Kristiyano tayo. Palapakan natin ang ating pinakamalapayang sus. Kasi, halimbawa, may mga unbeliever nakasakay. Hindi pala to sila binago. Salita lang. Mapupulaan tayo. Amen. Pag nasasakyan, mga minamahal, ilagay sa kaayusan. Amen. Halimbawa, nauna sa upuan. Mga minamahal, siya naman yung nauna. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay. Nakuha niyo, mga minamahal? Hindi yung pagkakaroon ng pagtatalo, hindi maganda, mga minamahal. Dahil Kristiyano tayo, ibinase na natin yung kapakumbabaan, humility, pagpapakumbaba. Amen. Dapat ito na yung makikita sa ating buhay ngayon. Noong araw, siga tayo. Ayaw natin magpatalo. Amen. May kasabihan na, hindi ba ako kilala? Wala na yun. Amen. Dapat ang makikilala sa atin, ang ating babae na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapaynos dahil kung walang Diyos, wala tayo. Without God, we can do nothing. Amen. Tayo ay kinahabagan lamang ng malapayno. Ulitin ko, sa mga sasakyan, yung ating service, mga minamahal, sino yung nauna? Siya na doon. Amen. Maliban kung may mga matatanda, mga minamahal na medyo, alam naman natin yan. Hindi naman pwede na manatili siyang nakatayo. I-prioritize natin sila. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapaynos. Yung sanlibutan, sanlibutan. Pag makita nila, naobserbahan ko yan sa mga sakay ako ng bus. Naobserbahan ko. Pag may yung mga lalaki na nakaupo na. Tapos may mga babae na nakatayo. Tatayo sila. Ibibigay nila yung upuan sa mga babae o mga matatanda. Unbeliever yun. Unbeliever. How much more tayo? Dapat mas malawak yung ating pangunawa. Dahil ang ating ginagawa, ito ay para sa kapurihan ng ating pinakamalapay noon. Kaayusan ba? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen. Para may makasakay man ng mga unbeliever, makikita nilang kaluwalhatian ng malapay noon. Mapupuri nilang ating mabait na Diyos. Amen. Pag dating dito, pag uwi, mga minamahal, ganun pa rin. Amen. So, walang kaguluhan. Amen. Nandyan yung kapayapaan dahil ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kaayusan. He is the God of peace. He is not the author of confusion, but He is the author of peace. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapayang sus. Kaya ano pang sabi may dito sa Micah? Ito yung hinihiling na malapay sa Micah chapter 6 verse 8. Dito po sa aklat ng Micah, Kapitulo 6, ang talata po 8. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hiningi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Amen. Praise Lord. Amen. Ito yung hinihingi ng ating pinakamalapay sa atin. Amen. And to walk humbly with thy God. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na sus. Ibig sabihin, pag ikaw ay lumalakad na may
may pagpapakumbaba sa Cebuano, mapainubsanon. Ibig sabihin, kasama mo ang Diyos. Sasamahan ka ng ating pinakamahal na Panginoon. Pero kung merong Kristiyano na mapagmataas, sino ang sasama sa'yo? Yung pinagmula ng pride, yung kaaway ng mahal na Panginoon, na gustong higitan ang mahal na Panginoon. Amen? So, ayaw natin yon mga minimahal. Kaya ito yung hinihingi ng ating pinakamahal na Panginoon na lumakad tayo ng may pagpapakumbaba kasama ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ibig sabihin, pag ikaw ay mapagpakumbaba, papainubsanon ka, kaubanin mo ang atong Ginoo. Sasamahan ka ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Saan ka man naroon, hindi ka iiwan ng ating pinakamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Amen. At ano pong mangyayari sa taong ma-pride at mapagpakumbaba sa Proverbs chapter 29, verse 23. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 29, ang talatay 23. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya, ngunit ang may magpagkumbabang diwa ay magtatamo ng karangalan. Amen. Praise the Lord. Amen. Oh. A man's pride shall bring him low. Amen. Ang kapalaluan ng tao ay mapagmataas, papahitasun. Ang kapalaluan ng tao ay magbababa sa kanya. Amen. Magiging bababa ka. Amen. Ibabagsak ka ng malapay noon. Ibabagsak siya ng malapay noon. Amen. Kapalaluan, pride, arrogance. Mahinman, siya ay nagpapababa sa kanya. Ito yung pride, mga minmahal. Amen. Kapalaluan, sobrang pagtingin sa sarili, pagmataas. Ang resulta ay pagpapababa. Amen. Magagalit ang Diyos sa kanyang pag-uugali dahilan sa kanyang pagbagsak. Amen po ba, mga minamahal? Amen? Pero, anong sabi, mga minamahal? But honor shall uphold the humble in spirit. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Ngunit ang may mapagpakumbabang espiritu ay magtatamo ng karangalan. Itataas ka. Pararangalan ka ng ating pinakamalapay noon. Maging yung mga tao, mataas ang tingin sa iyo. Amen. Igagalang ka ng mga tao. Irespeto ka. Amen. Di ba? Maobserbahan natin yan, mga himan. Pag may Kristiyano na mapagmataas, iiwasan ka. Di ko sa iya, kay ano man to, lahi man to. Di ba? Iiwasan ka. Ang tingin sa'yo ng mga tao, mababa ka. Iwasan ka. Ayaw na makikuban sa iyo mo, ayaw na makisama sa iyo dahil hindi magustuhan yung ugali na mapagmataas. Amen. Bababa ang tingin sa iyo, higit sa lahat ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Napakabilis ng oras, mga minamahal. Amen. Hindi pa tayo nangangalahati. Hallelujah. At tayo po ay tuloy-tuloy po tayo, mga minamahal. Dito tayo sa Proverbs chapter 6, beginning verse 16 up to 19. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 6, ang talatay 6 hanggang 19. May 6 na bagay na pinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga suklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay nagbububo na walang salang dugo, puso na kumakatahan ng mga masamang akala, mga paa na matulin na pagtakbo ng kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan, at ang nag-aasik ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Amen. Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. 7 an abomination unto our loving God. 7 na mga kasuklam-suklam sa ating mahal na Panginoon. Kasama dito yung tinatawag mga minimahal na
A proud look. Amen? A proud look. Sinasabi may na mga palalong mata. Amen? Mga palalong mata. Sabi ng banal na kasulatan, ito ay tumutukoy sa kapalaluan, pagmamataas. Amen? Ipinapakita ng mga mata ang paghamak sa iba at ang sobrang pagtingin sa sarili. Amen. Nagmamataas. Ayaw ng malapain. Ito ay abomination sa malapanginoon. Amen. Kasuklam-suklam. Ano yung kasuklam-suklam? Mga minmal, ano mangyayari doon sa mga kasuklam-suklam? Sabi ng Biblia, dito po tayo sa Proverbs chapter 6, verse 16. A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Amen. A heart that deviseth wicked imaginations. Feet that be swift in running to mischief. A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. Amen. 7. Ka mga kasuklam-suklam sa ating pinakamala. Itong 7 ito, mga minmahal. Kasama yung a proud look. Yung tinatawag minmal na palalong mata. Sinungaling na dila. Kaya, dapat wala na sa atin to. Amen? Magsalita ng hindi naman totoo. Dapat yung totoo lang. Amen? Sabi nga, magpakatotoo tayo. Amen? Everybody say, praise the Lord. Dahil ang Diyos natin, mga minmal, everywhere, omnipresent, omniscient, kahit saan ka, naroon ang mahal na Panginoon. Ating puso't isipan, nakikita ng ating mabait na Diyos. Amen. Kaya hindi natin madadaya ang mahal na Panginoon. Mapapaniwala natin yung tao, pero lagot tayo sa mahal na Panginoon. Amen. Everybody say, praise the Lord. Ano mangyayari dito, mga minmal? Itong 7 abomination sa ating pinakamalapay noon. Dito tayo sa Revelation chapter 21, verse 27. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, ang talatay 27. At hindi papasok doon sa anong paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at kasinungalingan, kundi yaon lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Amen. Praise the Lord. Oh, tingnan nyo? Hindi makakapasok doon sa langit. Amen? And there shall in no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or make it a lie, yung nagsisinungaling, but they which are written in the Lamb's book of life. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya ito ay tinapik natin, mga himal, dahil patapos na yung 2025. Dapat, pagpasok natin ng 2026, buong buo, bago na tayo. Everybody say, praise the Lord. Amen. Ito, mga minimahal, ang gusto ng malapay noon sa Matthew chapter 18, verse 4. Lapit tayo matapos, mga minimahal. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 18, ang talata po 4. Sino man nga ang magpakababa na gaya ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Amen. The same is greater in the kingdom of heaven. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greater in the kingdom of heaven. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Everybody say, praise the Lord. Amen. Bata, walang kabuwang-buwang. Amen. Paluin mo yan. Iiyak. Kami naman. Pagkatapos nun, wala na yung galit niya. Amen. Bata talaga. Amen. Amen. Ito ay in-example na malapay noon. Dapat ganun ang Krisyano.
Hindi tayo nagtatanim ng galit, ng puot, ng hatred. Amen? Amen? Matatapos na ang 2025. Amen? Matatapos na ang 2025. Wala na dapat yung puot, galit. Amen? Wala na yan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Maging tulad tayo sa bata, amin mahal, na walang kamuwang-muwang ba? Iyak siya, pinalo, dahil nagkamali, ilak, muhilak, iiyak. Amen. Pero pagkahuman, nandiyan pa rin yung paglalambing. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi nagtatanim ng hatred. Dahil ayaw ng Panginoon yan. Amen. Hanggang ngayon, wala namang ginagawa sa iyong kapatid mo. Bakit ka nagagalit? Templo ng Diyos yan. Templo ng Diyos. Amen. Pag magalit ka sa kapwa mo na lalong-lalo wala namang kasalanan. Amen. Way hinungdan nga masuko ta. Kay siya nagtuman lamang sa kaubuton sa atong Ginoo. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Amen. Kaya anong sabi mga minmahal? Sino man ngang nagpakababa na gaya ng maliliit na batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Oh, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Amen. Kaya sa mga Krisyano, mga malawak niyang pangunawa, ganun lang. Hanggang sa pagbabalik ng malapain, ganun lang sila. Mababa. Amen. Meron dito mga minimahal, may mga mataas yung pinag-aralan, pero makita mo yung kanilang humbleness. Amen. Hindi pa nag-umpisang gawain, nandyan na. Hindi nga nakikipag-usap. Basa ng Biblia. Nakasinto ang isip sa malapay noon. Kaya mula 1991 up to now, ganun pa rin. Oh, hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Kahit may mga pagsubok, nandiyan pa rin. Hindi natitinag. Bakit? Sinasamahan siya ng ating mabait na Diyos. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Yan ang gusto ng malapay noon. At ano ang reward, kagantihan sa kapakumbabaan, mga minmahal? Tayo po ay nasa last verse na, Proverbs chapter 22, verse 4. Dito po sa Aklat ng Makawikaan, Kapitulo 22, ang talatay 4. Ang kagantihan sa kakapumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Amen. Oh, hallelujah. Ito yung kagantihan, yung ganti sa iyo. Pag ikaw ay lumalakad, naglilingkod sa malapay noon na may papakumbaba. Nagalakaw ka na mapainubsa nun. Amen. Amen. Hallelujah. Bali, wala sa iyo. Ang sa iyo lang, basta okay na sa ako, na ako nagtuban sa kaubuton sa Ginoo. Wala kang pakialam sa mundo. Amen. Hindi ka nagmabagaling sa iyong sarili. Anong natapos nung, ano yung naging masteral mo. Amen. Hallelujah. Hindi ka nagpapakita na ganun. Amen. Ang sayo, basta sapat na ako ay naglilingkod sa Diyos. Oh, palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Yan ang gusto ng malapay noon. Yan ang ninanais ng malapay noon. Yan ang hinihingi ng malapay noon sa bawat isa sa atin. Amen. May ganti tayo, yung mga mapagpakumbaba. Amen. By humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. Kaya hindi basta-basta mga minmahal. Amen. Ito yung ating gagawin. Amen. Dahil patapos na ang 2025. Tayo ay papasok na sa 2026, mga minmahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus.
December na, Christmas. Merry Christmas. Walang Merry ang yung Christmas. Hindi man mo tubag. Walang Merry yung Christmas. Amen. Di ba, Christmas, nagmamahalan, nagtutulungan, nagbibigayan, amen, nag-iibigan. Hindi yung yung babae at lalaki, wag ibigan, hindi ganon. Amen. Yung pagmamahal na, yung tinatawag na agape love. Amen. Pagmamahal na yung bang sa mahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. At pasensya naman, medyo lumampas tayo dahil marami yung versikulo nating nalista, mga minamahal. Amen. Hallelujah. So sa pagkakataong ito, pinamahal natin na pong awitan ng ating mabait na Diyos, mga minamahal. Pagsamo, di ko kailangan ang karangyaan. Paki-assist sa mga beloved visitors nato, mga minamahal, doon sa tubang at aron na atong padawaton sa atong Ginoo. Ang kaganyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. Sa naisip ko, magkapiling ka sa buhay. Kahit ako'y lukhal ka lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Minsan di ko kaya paglaban na, kaya't kailangan ako. Hallelujah. Iyong Praise the Lord. Glory to God. Glory to Jesus. sa aking paglaban. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo na landas ko patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Di ko kailangan Ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. basta naisip ko, Hallelujah. makapiling ka sa buhay. Kahit ako'y lukhal na. O Jesus, Pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas ko patungo sa'yo. Hallelujah. Ang aking buhay ay di ko matanto.
iyong kayang paglaban. Oh, hallelujah. Kaya't kailangan ako iyong gabayan Sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matatuloy. Pag-ingatan isa pa Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamalapay sa mga beloved visitors natin, mga newcomers. Mga minamahal, pinagpala kayo ng ating mabay na Diyos. Ito yung masasabi ko sa inyo, the best na gift ng malapay noon, itong Christmas na ito. Dahil ito ay hindi mapapantayan, hindi mababayaran. Yan ang kaligtasan na inyong natagpuan ngayon, mga minamahal, na hindi mabibili ng kahit sinong pinakamayaman sa mundong ito. Pero sino naman tayo na binigyan pansin ng malapay noon? Sabi ng malapay noon, I have chosen you. Ang Diyos ang nagpili sa inyo, nagpili sa atin, hindi tayo. Kaya pinagpala tayo. Amen. Sa lahat ng pinagpala, tayo yung mga pinagpala, ng higit sa mga pinagpala sa mundong ito. Ito yung the best na regalo, gift sa inyo ng ating pinakamalapay ng Jesus. Amen. Mayroon pong 4 na reglamentong kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Pagtuo, mutuo kita na Adonai Diyos, walay lain Diyos, kundi ang atong Ginoong Hesukristo. Siyang namatay sa krus sa Kalbaryo, amen, ikatulok adlaw, iyag banhaw ang iyang kaugalingon. Hangtod karon ang atong Ginoo, buhi, liya, kauban natong atong Ginoo, bisan asa ang atong buhi nga Diyos. Amen. Ikaduha, kadang gitawag na repentance, paghinulsol. Matod ni Apostol Pedro, managhinulsol ang matago sa kaninyo, o magpabautismo sa tubig sa ngalan ni Hesukristo, aron mapasaylo sa ilang mga sala. Alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, o inyong madawat ang gasa, gift na mao ang Holy Spirit, mga minmahal. Amen. Nag-ingon ang Acts chapter 1 verse 8, but you will receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Amen. Bisan pusilong ka. Amen. Hold upon ka. Amen. Pag ikaw nagsubay sa kabuton sa atong Ginoo, ang pusil, ang bala, dili mo dulot, dili mo putok. Amen. Kay naa kanimo ang Holy Spirit, ang gahom na nagagikan sa atong buhi nga Dios. Probe ng testiyan, mga minmahal, pag ikaw ay matuwid sa malapay noon. Amen. Ikatulo ka reglamento, ang
bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Ang atong bautismo diri mga kaigsoon ko, libre, walay bayad. Na mo'y isulob na baptismal robe para ang inyong mga sinina dili babasa. Segundo lang na, segundo. Amen. Dapat inyong samantalahin habang kayo ay narito. Amen. Inyong samantalahin na kayo ay mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dili na pagsanib sa reliyon, kundi yan ay pagsunod, pagtuman sa katuwiran ng mahal na Panginoon. Amen. Ikapat, ang baptism of the Holy Spirit ang Ginoo na maghimo ni ana kaninyo. Kaya magpadayon mo sa pagpangalagad sa atong Ginoo. Ay naginugbalan ang sulatan, ang malahutay, pagpadayon, hangtod sa kanturan, sila ang mamaluwas. Amen. Inyong ibayo ang inyong makamot, sunod mo sa pag-ampo, inyong kining litukon. Ginoong Jesus, salamat Ginoo sa Ebanghelyo sa kaluwasan na ako nadunggan. Ginoong Jesus, ginadawat ko ikaw nga akong manuluwas, Diyos og Hari sa akong kinabuhi. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa akong mga sala. Isulat mong akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas ako Ginoo, kauban ang akong tibuok panimalay, kini ang akong mga pag-ampo sa gamhanan pangalan ni Jesus. Amen. Mag-ampo kami alang kaninyo mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat po, pinakamahal namin Panginoon Jesus, sa lahat ng mga kaluwang ito na tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Nawa ito ay hindi unat huli na kanilang pagkakilala sa iyo. Dalangin ko, mahal na Panginoon, na ito nawa ang simulain upang ikaw ay kanilang paglingkuran hanggang sa iyong pagbabalik. O Diyos, sa dalangin namin bilang praise the Lord. Hallelujah, aming minamahal, ginagaling Evangelista, Wilista Almeda, your in time prophet of God, our beloved Normal Assistant Pastor Almeda, the beloved Almeida family, O Diyos, hallelujah, patawarin mo sila sa kanilang mga pagkukulang, mga pagkakasala, malapain gawin po silang tunay mong anak, salita at sa gawa, malapain noon. Isulat mo kanilang pangalan sa kalat ng buhay, iligtas mo po sila kasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito po ang aking sabot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. God bless you po. Mga minamahal, tayo po inadako na sa ating mga panginanglanon, ating mga pangailangan. Tayo po ay madalangin mga minamahal. Hallelujah. Ang pagpala namin ang Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang banal sa pangalan ni Jesus. Sa lahat dalangin ang beloved Praise the Lord, our beloved Normal Evangelist, Pastor Willis Almeda, the prophet of God, our beloved Normal Assistant Pastor Almeda, beloved Mama Der, the beloved Almeda family. Narito kami dumadulog sa intro ng biyaya, malapay noon. Batid mo bawat pangailangan ng anak ko, Diyos, lalong-lalo sa mga kapatid ang tataglay ng karamdaman, Diyos. Hallelujah. Doon at may pagpalang kamay, pagalingin mo kalang makaramdaman, patawarin mo sila mga pagkulang, mga pagkakasala. Lutasin mo kalang mga problema at patatagib ng panampalataya ng bawat isa sa amin, malapay noon. Patuloy pa kayong panghawakan hanggang sa pagbabalik, pagpalain mo kami sila ng bagay, O Diyos. Ito po ang aming samot panalangin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal, inyo lang itapion ang inyong toong kamot sa inyong ulo o ang walang kamot sa parte sa inyong lawas na ang inyong balatian. Inyong iminisyon sa ngalan sa inyong balatian. Ato hingin lang sa gambahan ng pangalan ni Jesus. Nag-ino ang balan ako sa latan. Duruwa o tulo nagkatigom sa ngalan sa atong Ginoo. Ang Ginoo nasa taliwala. So, atong ikas out, mga minamahal. Hallelujah. Amo na kilang Ama, O Diyos, makapangyarihan sa lahat, ang mabadal sa pangalan ni Jesus, sa out dalangin ang beloved person, the beloved Almeida family, sa iyong makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sinasaway, tiyataboy, pinapalaya sa lahat ng oras, makaramdaman sa mga batira. I command you right now, demons and permanent sicknesses and diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, depression. I command you to cast out, cast out, cast out. In the mighty name of Jesus, be healed, be blessed. Demons of doubt, I believe, cast out from them. In the mighty name of Jesus, be healed, be blessed. In the mighty name of Jesus. At bilang pagtuo, panampalataya, ato nang isinggit ang Hallelujah, praise the Lord. Dito ko na itong Hallelujah, praise the Lord. Og tulo ka beses, kauban sa paglok sa mga minamahal. Hallelujah, tayo pong lahat may mahal. Sige, sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. I love you, dear Jesus. Amen. Dito tayo nagtatapos, mga minamahal, ang lahat ng pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati, pagparangal, pagsamba, na ako lang sa ating mabait na Diyos. Bago tayo lumako sa ating mga announcement, tayo po na may mga ikukuha ng ating special offering. Narito po ang ating beloved Brother Marcy Lumaloya. At tayo po na ay madalangin sa ating pagbibigay ng special offering para sa mga gastusan sa iglesia, mga minamahal.